Hi guys, good morning. Kumusta? Dito tayo sa Lokotsirong Bisaya. Kita niyo yan guys. Yan o, yan. Kita niyo yan. Yan. Yung pronouncement ni BP Sara na ganyan. Yung sinasabi niya na magulo ang ating bayan, na hindi naman sana magulo. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Naniwala ako niyan guys. Agree ako dyan. Totoo yan. Kasi alam niyo kung bakit. Kung bakit tayo nagkakagulo dahil kay BBM. Dahil sa kanyang kawalang hiyaan at yung mga pagnanakaw ng gobyerno sa kaban ng bayan. Kaya tayo nagkakagulo. Ang punot dulo lang naman ito sa kaguluhan na ito is yung mga pagnanakaw. 'Di ba? Marami mga aliporis ni BBM na nagnanakaw sa kaban ng bayan at binabaliwala ni BBM. Anong sabi niya? Mahiya naman kayo. Gumawa siya ng ahinsya na ICI para imbestigahan yung mga nakawan sa ating bansa. Pero ano nangyari? Walang nangyari. Di ba? Isang taon na. Mag-iisang taon na pero walang nangyari sa kanyang investigasyon kuno. Lahat ng mga pinagagawa ni Lacson sa Senado, lahat is diversion. Hindi siya nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Instead, gumawa sila ng kaguluhan para malihis yung usapin sa flood control, sa corruption. Di ba? Alam nyo, mas excited yung mga taong manood sa hearing ng flood control anomalies kaysa sa impeachment ni BP Sara. Mas malaking maitulong yun. Pag ma-solve natin yung corruption sa gobyerno, yung mga nagnanakaw, ma-pinpoint kung sino-sino mga yun, congressman, senador, secretaries, hanggang kay sa taas nila, mas nakakatulong yun sa bansa. Kaysa sa impeachment ni BP Sara na wala namang basihan. Lahat is propaganda. Di ba? Oh. Kaya nyo i-impeach si BP Sara kasi gusto nyong manatili sa kapangyarihan. Gusto nyong kayo ang magaling, kayo ang malinis, kayo ang mabait. Pero sa totoo, kayo ang hudas sa bansang Pilipinas. Oh, totoo yan. Galing yan sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pinapanood kayo sa inyong mga ginagawa dyan sa nasyonal. Kung sino-sino niyang ginagamit nyo. Meron pang Trillanes na nagpapapel. Ano bang papel ni Trillanes sa bansa? Di ba? Panggulo lang si Trillanes sa bansa. Kaya totoo nga yung kasabihan. Humors coming from the haters, carried by the gullible people. Di ba? So sino ba yung galit sa mga Duterte? Si Trillanes, mga NPAs, mga corrupt officials, mga drug addict, drug lords. Sila yung nagpapakalat ng mga propaganda para siraan ang mga Duterte. Ito naman mga loyalista na mga gullible. Gullible, no? Mabilis mapaniwala. 'Di ba? Naniniwala nga sila na pag si Bongbong ang magiging presidente, mabayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Dahil signature ni Bongbong Marcos ang magpapalabas sa pera doon sa Switzerland na kung saan kailangan mo na magiging pangulo si Bongbong Marcos bago i-release ng Switzerland yung pera. O, naniwala sila doon kaya binoto nila si Bongbong Marcos, yung mga loyalistang tanga. Ganon sila ka-gullible. 'Di ba? Oh. Kaya lahat ng mga humors na binabato ni Trillanes sa mga gullible na mga Pilipinos, na mga loyalistang tanga. Naniwala sila diyan. Oh, ganon. So ito ngayon, nagpalitan ng leader sa Senado. Anong ginagawa nila? Ginugulo nila.
Ginugulo nila kasi ayaw nilang magkaroon ng investigasyon muli sa Blue Ribbon Committee sa korupsyon. Di ba? Kasi pag ipagpatuloy ang investigasyon sa korupsyon, mabubuking na guys na maraming nakikinabang sa pagnanakaw ng gobernong ito sa kaban ng bayan sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya tayo nagkakagulo dahil may silang ginagamit ng mga actors na nagsasalita na mga magagaling, naggagaling-galingan. Ginagamit na nila yung simbahang Katoliko, lahat ng mga bishop nagsasalita na, lahat ng mga deans, universities nagsasalita against sa mga 13 senators na nanindigan sa ating demokrasya, kung ano-ano yung mga pinupukol nila kay Senator Alan Cayetano, hindi daw magaling, hindi daw karapat-dapat. Di ba? Oh, kasi ayaw nilang palitan si Tito Soto dahil si Tito Soto is isang tuta ng administrasyon. At ito man si Pinky Lacson, expert sa diversionary tactics para maiwasan or malihis ang usapin sa flood control anomalies, di ba? Oh. Kaya nagkakagulo ang Senado. Ayaw nilang tanggapin ang pamumuno ni Senator Alan Cayetano dahil sigurado mabubuksan muli ang usapin ng flood control anomaly. Di ba? Oh. Kaya naniniwala ko diyan guys sa sinabi ni BP Sara na ang nagbigay ng kaguluhan sa ating bansa si Bongbong Marcos. Di ba? Dahil nga napaka gulo ng kanyang isipan. Marami siya mga bagahe na bit niya na maraming mga nakakaalam na once na itakwil niya yung mga taong nakakaalam sa kanyang mga bagahe, sigurado babalik sa kanya yan. 'Di ba? Gagantihan siya. 'Yun ang mahirap. Pag meron kang bagahe na dala-dala sa sa pagkatao mo, hindi mo kayang kontrolin yung mga secretaries mo. Kasi alam nila yung baho mo Alam nila yung sekreto mo Oh. Hindi katulad kay Pangulong Duterte dati na wala siyang bagahe, wala siyang sekreto, lahat open book siya. 'Di ba? Kaya nakokontrol niya yung mga secretaries niya. 'Di ba? Oh. Ganun kagaling si Pangulong Duterte. Sinabi niya na lahat na possible na pwedeng ibato sa kanya ng mga accusation. Sinabi niya na lahat sa public. So ngayon, nung nalaman na ng public ang kanyang pagkatao, so wala nang maibato yung kalaban niya sa politika. Kaya itong mga sekretaris ni Pangulong Duterte, nakokontrol niya. Di ba? Oh, pero ito si Bongbong Marcos, dahil marami nga siyang sekreto, marami siyang lihim sa kanyang pagkatao, at yung mga taong malapit sa kanya na nakakaalam sa kanyang mga lihim, hindi niya kayang kontrolin. Kaya magugulat na lang siya na nalalaman niya na may mga nangyayari na sa iba't ibang panig ng bansa na hindi niya alam. May mga gumagawa na ng aksyon yung mga sekretaris niya na hindi niya alam. Nababalitaan niya na lang sa sa mga news. 'Di ba? So ngayon pagtatanungin siya sa media, hindi niya alam. Kasi wala siyang control So, ibig sabihin, yung ganyang klaseng leader, mahinang nilalang yan. Mahinang nilalang, incompetent, 'di ba? Kaya dapat sa ganyang leader, pinapalitan na.